After 5 days ay nagpakita rin ang haring araw. Aalpasan ko ang aming sisiw na naka-scratch pen para naman makalipad-lipad sila. Ilang araw na rin kasi silang nasa scratch pen at laging nasa kubo dahil maulan. Yung medyo malalaking sisiw na ang inuna kong alpasan. Yung maliliit na sisiw hindi ko muna inalpasan dahil inaagawan sila lagi sa pagkain, hindi sila nakakatuka ng ayos. Yung maliliit hindi ko muna inalpasan. Medyo malalaki lang. Tsaka ipalpasan ko rin. Magwawalis muna ako. After kong magwalis ay inalpasan ko na rin ang mga cockerels na nasa fly pen. Inalpasan ko na rin yung maliliit at maiinit ang ulo. Hindi naman naulan kaya inihan ko ng alpas. Naglagay lang ako ng madaming patukaan para makatuka sila lahat. Meron ng isang humapon dun sa hapon na. May humapon na sa TV. Pagkatapos kong alpasan ang mga cockerels, naisipan kong ilagay sa scratch pen ang mga sisiw na nasa brooder. Medyo maiinit na kasi ang ulo nila sa brooder, baka lang magpaluan. At yung mga sisiw naman sa folding ay nilipat ko muna sa brooder. Masikip na rin kasi sila sa folding. Mukhang nanibago ang mga sisiw na galing sa folding dahil maluwang na yung ginagalawan nila. At ito naman yung galing sa brooder. Ayan, nagpulpuga na. Ganyan ang way ng manok para palamigin ang katawan nila. Ganyan maligo ang mga manok. Lang kumulimlim, isisilong ko ulit itong mga sisiw. Ilalagay ko ulit sa brooder. Dun sa kabilang kwarto sila. Nagsimula ng umambon, buti na lang. Naisilong ko na lahat ng sisiw. Masyado pa yata pinapahirapan ng sarili ko ngayong araw na to. Yung malalaki, dito to sa isang kwarto. Dito sila sanay tumuka. Habang hindi pa malakas ang ulan, nagsimula na akong magpatuka. Pagkatapos kong magpatuka ay biglang lumakas na ang ulan. Ayan, umulan na. Buti hindi inahabot ng ulan yung mga sisiw na nilagay ko dito kanina. Nakatapos din ako magpatuka bago umulan.